Hey guys, for today's video, ipapashare ko kayo sa Philippine store dito sa Israel. Sa mga nagtatanong, di ba naman ako ganun katagal dito sa Israel? 2 years pa lang, so November. Nakasakay na nga pala ako ng bus at ayang card na yan, ayan yung ginagamit pag magbabayad ka. Sa bus, sa train, madali lang din loadan yan kahit saan may maloloadan dito. Pwede nga ang sarili mo basta meron kang visa card. At sa mga magtatanong kung mura lang yan, halos wala namang bayad yan. Yung unang kuha ko nga wala namang bayad. Ang pinakabinayaran ko lang yung load. Pero meron naman dito yung tinatawag na shirut. Yun, pwede ka magbayad ng cash. Pero madalang lang yun eh. Parang piling lugar kasi dito sa lugar namin wala namang ganun. Kung nadaanan nga pala akong ditong carnival o perya na tinatawag din sa Pinas. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito. Fast forward, nakababa na nga pala ako ng bus niyan. At yun nga pala natatanong. At chinelas lang ako niyan, ang layo ng narating ko, di ba? Dito na nga pala tayo sa train station ng Rehoboth. Nagtataka kayo na parang sanay na ako. Hindi pa naman ganun. Tumitingin lang naman ako sa mga apps. Marami kasing ginagamit na apps dito kagaya na Mobit, Google Maps. Ako kasi masanay akong gamitin yung Google Maps. So palagi yung ginagamit ko kung saan ako pupunta. So search ko lang. Tsaka may oras din naman kung ano oras dating ng train, ano oras dating ng bus. Kaya hindi ka ganun maliligaw. Pag-aalangan ka, pwede ka naman magtanong. Ayun nga lang, hindi lahat ng tao dito ay nakakaintindi ng English. Pero marami ka rin makikita ng Pilipino. Dami nga ng Pilipino dito nakakasalubong ko. Kala ko nasa Manila na ako eh. Nakasakay na nga pala ako ng train yan guys. Nag-aantay na lang ako mali. Nakita nga pala akong bento machine. Sayang nga eh, hindi ko nasubukan. Nakatry naman na ako ng ganun, pero syempre gusto ko kasi ipakita sa inyo. Fast forward, nakababa na nga pala ako ng train niya. Nandito na ako sa Tel Aviv, Hagana. Sa pamilya. Malapit na dito yung Philippine store. Eh nga pala yung makikita mo. Kada papasok ka tsaka lalabas ng train. Ngayon nga pala nagbayad na ako. Hindi ko lang maalala kung magkano yung binayaran ko dyan eh. Siguro mga 24 o 27. So ayun, nandito na nga pala tayo sa mall kung saan maraming Filipino store sa loob. Mag-scan lang tayo ng gamit yan tapos pasok na tayo. Yan, para lang nasa Divisoria pagdating mo dito. 10, 5, 15. Iba-iba, marami. Pag napunta ka dito talagang feeling mo ay nasa Pilipinas ka na. Talagang yung makikita mo sa Manila, sa Arangke, sa Baclaran. Halos lahat nandito, tapos makakasalubong pa, puro Pinoy. Marami kang makikita rito. Yung mga naminis mong pagkain sa Pinas, dito makikita mo lahat. Pandesal, puto bongbong, biko, puto, lahat nandito. Pati yung mga yan, nakabili na nga ako ng siopaw. Tsaka yung mga gulay, ayan, magsawa ka, pang pakbet, pang palaya, pang sinigang, lahat nandito. Sabi ko nga sa'yo, pag may gusto kang kainin, punta ka lang dito sa Tel Aviv, Hagana. Promise, lahat nandito na. Hindi ka rin malulungkot eh, kasi marami kang Pilipino makikita, pwede kang makipagkwentuhan. Masyado silang open. Mabait yung mga tao dito. Yung nasabi sa inyo, nakain ko na pala yung siopaw na binili ko dyan. Gutom na kasi ako niyan, malis kasi akong bahay, di pa ako nagtatanghalian. Diyan sa tindahan na pala pinakita ko, diyan pala ako madalas mamili kasi meron silang print coupon eh. Parang money guarantee. Meron silang card na binibigay pagka nakabili ka ng halagang 25. Puputasan nila yun tapos pagka natapos mo yung binigay ng slot. Hindi ko alam kung 100 na slot yun. Pagka natapos mo yun, parang may balik yun na 75 shekel. Alam ba, napakalaking bagay na rin sa amin yung mga OFW. Kasi sa hirap ng kumita ng pera dito, talagang iingatan mo yun eh. Marami ka na rin mabibili dun sa halagang 75. Hindi naman kasi ganun kamamahal yung bilihin dito compare sa Pinas. Pero sa bagay, magkaiba naman kasi yung pera dito tsaka pera sa Pinas. Nga lang, pag namili ka, huwag ka magko-convert kasi pag nag-convert ka, ay sigurado kakabahan ka sa mga bibilihin mo. Pero mura lang siguro sa pera nila. Pero sa pera natin, kanang umasa. Kaya pag naging OFW ka, literal na practical. Kung ano lang yung kailangan, yun dapat ang bibili mo. Ano kailangan bumili ng maraming luho. Kasi sa sobrang hirap kumita ng pera, lahat ng pagtitipid gagawin mo para lang makaipon. Kasi sa sobrang hirap ng buhay dito sa ibang bansa. Akala ng iba masarap ang ibang bansa. Masarap pakinggan. Pero pag nandito ka na sa part na to, yun yung pinakamahirap na kalaban. Isa lang naman ang pangarap ng mga nasa ibang bansa. Huwag magkasakit. Kasi pag nagkasakit ka, yun ang pinakamahirap.
walang mag-aalaga sa'yo, walang tutulong sa'yo, walang titingin sa'yo, lahat wala. Swerte ka na kung may tutulong sa yung kapwa mo. Pero minsan, nakakatakot. Sino pa yung kababayan mo? Siya pa yung mismo lalaglag sa'yo sa kapahamakan. Kaya hindi lahat dapat pagkatiwalaan. Kaya pag naging bansa ka, dapat matatag ka. Dapat buo ka. Hindi lahat nasa maayos na sitwasyon. Kapag naging bansa ka, sila nga sasandalan mo dito. Si Lord lang. Lagi ka na magdadasal. Lagi ka na lang mananalangin. Huwag ka matatakot, ikwento sa pamilya mo kung ano yung mga nangyayari. Kaya pag nag-ibang bansa ka, dito mararanasan ng tunay na diskarte. Hindi mo masasabi yung diploma kung ano yung natapos mo. Kaya wag kang manghuhusga ng tao. Lalo na hindi mo alam kung ano yung talagang pinaghirapan yan bago narating yung tagumpay na inaasam yan. OFW, para sa akin sila yung mga tunay na bayani. Kasi nagpapakahirap sila sa ibang bansa para lang mabigay yung mga gusto ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Kaya sa mga kagaya kong OFW, saludo ako sa inyo. Lagi kayo mag-iingat. Kaya kung nagpaplano ka mag-ibang bansa, mag-isipang mabuti. Pero gawin mo inspirasyon yung pamilya mo para matupad mo lahat ng pangarap mo. Ang trabaho madali, kaya kung napapagod ka na, pwede ka magpahinga. Pero hindi na rason para sumuko ka. Malayo pa, pero malayo na. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching Housekeeping in Israel.